sa kanila ang lupain ng Kanaan. And then verse 5, the beginning of verse 5, when my people stayed in Egypt, I heard groaning of my children, and then because of they become bondage of Egypt. And then I have remembered my covenant. At dito sa 5 at bukod dito ay akin narinig ang hibik ng mga anak ni Israel, ng mga binibinbin, ng mga Egyptyo sa pagkaalipin. At aking naalala ang aking tipan. Verse 6, sabay-sabay tayo. 6, sabay-sabay, kaya't sabihin mo sa mga anak ni Israel, ako'y si Jehovah, at aking ilalabas kayo sa ilalim ng atang ng mga Ehipsyo, at aking hahanguin kayo sa pagkaalipin sa kanila, at aking tutubusin kayo na may unat na kamay at may mga dakilang kahatulan. Yeah, dito also same, diba? I am Jehovah. And then I rescue and redeem you and all the Israel from Egypt and then let them stay in the Canaan. Pansinin natin mabuti na maliwanag na sinabi po ng mga talata, ako'y si Jehovah, na aking ilalabas kayo sa ilalim ng mga atang ng mga Ehipsyo at aking hahanguin kayo sa pagkaalipin sa kanila. This is first old covenant of Jehovah God. At ito po yung tinatawag na lumang tipan ng Diyos na si Jehovah. My people will coming out through the blood of the young man, and then let them they'll stay in the land of Canaan. Na ng aking bayan ay lalaya sa pamagitan ng dugo ng isang batang kordero at sila'y mananatili doon sa bayan ng isang because Canaan. All the time I have remember my covenant because I am Jehovah God. Sapagkat niliwanag niya mismo dito na lagi kong naalala ang aking tipan sapagkat ako ang Diyos na si Jehovah. There's no other Messiah, there's no other Christ, only Jesus Christ. Ibig sabihin, walang ibang Mesiyas, walang ibang Kristo, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Thanks God, because God make covenant through His name, Jehovah, name of Jehovah. At nagpapasalamat tayo sapagkat ang tipan na iyon ay ginawa ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pangalang, Jehovah. That's why when we call the name of Jesus, we have to remember Jehovah God, His salvation. Kaya naman, kapag tayo tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, alalahanin po natin yung pangalang Jehovah. That's why when we call the name of Jesus, already there's the name of Jehovah. Kaya nga po sa pagtawag po natin doon sa pangalang Jesus, taglay na po nito ang pangalang Jehovah. 2 Corinthians chapter 3, 2 Korinto, kabanatang 3. okay, verse 3, sabay-sabay tayo. 3. Yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinagnasiwaan namin. Hindi sinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Apostle Pablo said, you are letter of the Christ, not on the tablet of stone, but the tablet of the flesh, that is of the heart. Sinabi mismo rito ni Apostol Pablo na kayo sulat ni Kristo, hindi nasusulat ang mga titik sa pamagitan ng tinta o sa mga tapyas ng bato, kundi sa tapyas ng mga puso. Apostle Pablo, he understood about the new covenant. Kaya nga maliwanag na si Apostol Pablo, inauunawaan niya mismo ang tungkol sa bagong tipan. Israel people, when they came out from Egypt, they needed the stone tablet. But new covenant is not stone tablet. The word of God will be right on your heart, in the heart. At sa paglabas mismo ng mga salita, ay tunay na natanggap nila yung tapyas ng mga bato na kinasusulatan ng lumang tipan, ngunit ngayon ang tinatawag na bagong tipan ay hindi na sa tapyas ng bato, kundi sa tapyas ng mga puso. Okay, verse 6, sabay-sabay. Sabay-sabay na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay bumapatay, datapwat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. That's why Apostle Pablo said, we are the minister of the new covenant with spiritual letters. Ang sinabi mismo dito ni Apostol Pablo na kami mga ministro ng bagong tipan, kundi hindi ng titik, kundi ng Espiritu. Even though in the Old Testament Bible it says about new covenant, at maging ang lumang tipan ay tumutukoy din sa bagong tipan. Please do not accept as a head knowledge. Huwag lamang natin tatanggapin ito bilang karunungan. This new covenant, without new covenant, we cannot enter the new holy city, New Jerusalem.
Sapagkat kung wala ang bagong tipan, hindi tayo makapasok sa bagong Jerusalem. Yeah, that's why you have to understand who can be New Jerusalem, the brides of young man Jesus. Kaya naman kailangan nating maunawang mabuti sino ba ang karapat-dapat na bagong Jerusalem o isang tunay na magpapakasal doon sa kordero. In the Genesis chapter 2, the dust. Whose dust? There's no light. Like us already give up on self, already deny on self. Those who Doon are sa hide on dos self. ay sinabanggit yung alabok. Ibig sabihin yung alabok na yun ay walang buhay. Ibig sabihin tinatanggap nila na wala na sa kanilang mga sarili at nilimot na ang kanilang lumang pagkatao. What is original sin? Ano po yung tinatawag na original na kasalanan? Wala na sa kanilang mga sarili at nilimot na ang kanilang lumang pagkatao. What is original sin? Ano po yung tinatawag na original na kasalanan? Man. Only God is Almighty God. He's our master. Man want to be God. That is original sin. Na ang original na kasalanan ay tumutukoy na ang tao ay gusto niya pong maging Diyos, samantalang isa lamang ang Diyos, at iyon ay ang Diyos na si Jehovah, pero ang tao ninanais niya na maging katulad ng Diyos. But problem is today, still we are in the original sin, but just as a heteronority, it was only Adam's sin, meeting Adam's sin. Pero ang nagiging problema hanggang sa kasalukuyan ay tinataglay pa rin natin yung tinatawag na original na kasalanan at ang inisip lamang natin ay ang kasalanan ginawa ni Adan. You see, today all the men in the world, they live by own self. Kaya kung papansinin natin ang lahat ng mga tao sa kasalukuyan, lahat ng mga tao ay gustong mamuhay ayon sa kanilang sarili. Even Kapasyahan. almost Christian, today almost Christian, they don't like to surrender own self. They want to live by self. Maging ang makaramihan po ng mga mananampalataya o Kristiyano sa kasalukuyan ay ayaw po nilang limutin yung kanilang sarili at ang nais po nila ay mamuhay ayon sa kanilang sarili. Only just sometimes they want to call God's name and they're asking to God only blessing, like as my helper. You are my helper. Only bless me. Na minsan naman ay talagang tumatawag sila sa pangalan ng Diyos. At kaya naman sila tumatawag ay gusto lamang nila ang mga material na pagpapala. Kaya sila yung sumesentro. Ibig sabihin ay parang sila pa mismo yung nag-uutos doon sa Diyos. At sila yung tinatawag na amo at ang Diyos ang kanilang itinuturing na alipin. Yeah, of course, today, even though I am still in my old man. Kaya kahit ako naman, inaamin ko naman na nanatili pa rin ako dun sa aking lumang pagkatao. Yeah, but it is important. I know it is my old man. That's why I try to deny. Pero ang pinakamahalaga doon, kahit na sinasabi kong nananatili ako sa lumang pagkatao, kinikilala ko yun na yun na yung aking lumang pagkatao, pinipilit kong itong limutin. But thanks God, because time to time, by the Holy Spirit, we can surrender ourselves. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo ay maaari nating unti-unting isuko ang ating mga buhay. For example, when Pastor Manny, he was a young man after graduate theological seminary, he went to Aurora, di ba? By the Holy Spirit. Kung paano nga po si Pastor Manny, pagkat nung siya pa'y bata pa, di ba? Matapos po siyang mag-aral sa isang paaralan ng Biblia, ay tumungo kagad siya doon sa Aurora sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Maybe some friends or family, I think, they said to Pastor Manny, don't go to Aurora. Much better you try to church planting here, di ba? Pampanga or something, some place. Pari po ilan sa kanya makaibigan o kamag-anak man ay pinipigilan po siya na huwag ka na lang sa Aurora pumunta. Dito ka na lang kung ikaw gusto mong magtayo ng iglesia, dito na lang sa Pampanga o mas malapit dito. But thanks God, by the Holy Spirit, He surrendered His own self and then obey to God. Pero salamat sa Diyos sapagkat sa pamagitan ng Espiritu Santo, naisuko niya kanyang sarili at sumunod sa Diyos. That's why I think it is really beyond to say, but it is special blessing from God. At nasasabi natin na maging sa ating mga sarili, ito'y may tuturing nating malaking pagpapala sa Diyos. Yeah. You also saying, if God's willing, you will also follow to God. At ganun din naman kayo na maaring sa pamagitan ng kalooban ng Diyos ay sumunod kayo That's why God looking for those who will surrender, di ba? Deny oneself and then
He want to use us. Kaya naman ang tunay na hinahanap ng Diyos ay mga taong tunay na susuko at susunod sa Kanya. Even though at the time, even though I didn't know about deny myself, kill my old man, but by the Holy Spirit, I came to Philippines. Kahit ako naman, hindi ko pa rin alam, wala akong kaalaman tungkol doon sa lumang pagkatao, pero sa tulong ng Banal na Espiritu Santo, ako'y naidala niya dito sa Pilipinas. But what is God's will? Even though from the knowledge of God, understand about deny our own self, kill our old man, and then lead by the Holy Spirit. That is God's will. Pero maliwanag na ano ba ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban talaga ng Diyos ay limutin ang ating mga sarili at patuloy na sumunod sa Kanya. Iyan ang tunay na kalooban ng Diyos. You know, when you really understand, I am dust, I am nothing, I have no life, at that time, we can give up our own self. Magagawa lamang natin na limutin ang ating mga sarili, limutin ito sa ating mga buhay. Kung maunawa natin mabuti ng ating kalalagayan, ay wala tayong buhay na para tayong isang alabok lamang. Before I told you, meaning of the Abel, diba? Meaning of the Abel, that is nothing, diba? You are nothing. Kung paano nga po nasasabi natin o napag-aralan natin ang ibig sabihin ng salitang o pangalang Abel ay wala ako. Like as he denied his own self, and then he worshiped to God, and then God accepted his worship. Ibig sabihin, sa paglimot niya sa kanyang sarili, wala siyang ibang tunay na itinangi at sinamba, kundi ang Diyos. What's the meaning of the kind? You are like a something. You are something. You have something. You are like a strong man. That's why God cannot accept his worship. Ano naman ang ibig sabihin ng pangalang Cain? Ibig sabihin, ikaw ay mayroong kakayanan. Kaya naman siya po ay naghandog sa pamagitan ng kanyang kakayanan at hindi ito tinanggap ng Diyos. Hebrews chapter 11, diba? Only different faith. Abel, he worshiped God with faith. At doon sa Hebreo Kabanatang 11, ang tanging pagkakaiba lamang po nila ay ang pananampalataya na si Abel ay naghandog sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. This faith, diba? Pananampalataya, it is gift of God, from God. Pero tandaan natin, maging ang pananampalatayang ito'y kaloob mismo ng Diyos at galing sa Diyos. Almost Christian today, we have the faith of the head knowledge. Karamihan po ng mga Kristiyano ngayon ay nagtataglay ng isang pananampalatayang karunungan or conviction. The faith of the conviction. O yung kanilang pananampalataya ay ayon lamang sa kanilang kakaalaman. But when we really understand, I am nothing, diba? Like at the dust, at that time, God give to us faith when He stay us by the Holy Spirit. Pero kapag naunawaan nating mabuti ng ating kalalagayan ay wala tayong kaalaman, doon pa lamang mismo ipagkakalob sa atin ng Panginoon. Jeremiah chapter 31 from verse 31. Jeremias 31:31. Says about new covenant, diba? Verse 31, diba? I'll make new covenant with the house of the Israel, with the house of the Judah. Na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sambayan ni Israel at sa sambayan ni Juda. Why? Because I am Jehovah. I am the Jehovah. Bakit? Sapagkat ako ang Diyos na si Jehovah. It is not according to the covenant. Okay, verse 32. 32, hindi ayon sa tipan ni pinagkatipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Ng aking tipan ay kanilang sinira, bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Verse 32 says about old covenant, first covenant. This is not first, God said, this is not first covenant, new covenant. At binabanggit ng 32, yung tinatawag na lumang tipan, o hindi po ito tumutukoy sa bagong tipan. Ang tinutukoy niya yung kanyang naging tipan noon. Yeah, again, name of Jehovah, diba? Verse 33, but this is a covenant I'll make with the house of Israel after these days, says the Lord Jehovah, Jehovah. At binabanggit ng 33, kundi ito ang aking tipan, na aking pinakikipagtipan sa bayan Israel, pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoong si Jehovah. And that I put my law in their mind and night on their hearts, because I am their God and my people. Na aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso.
And then verse 34. That's why all the men, they know I am Jehovah, the God of promise, God of the covenant. Kaya nga doon sa 34 at makikilala nila na ako ang Panginoong Diyos sa si Jehovah na Diyos ng pangako. Ezekiel chapter 36. Ezekiel 36. From 26 hanggang 28, sabay-sabay tayo. Ezekiel chapter 36, 26 hanggang 28. 26 hanggang 28. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman at aking ilalagay ang aking spirito sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong ingatan ang aking mga kakahatulan at isasagawa. At kayo'y magsisitahan sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga magulang at kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Yeah, verse 20, I'll give you a new heart and put a new spirit. This new spirit, that is saying, Genesis chapter 2, verse 7, the breast. Nabibigyan ko naman kayo ng isang bagong puso at bibigyan ng bagong diwa. Ito yung tinutukoy sa Genesis Kabanatang 2, talata 7. Yeah, that's why that is new covenant, diba? I give you new heart and new spirit in your heart. Na ito yung tinatawag na bagong tipan, na bibigyan tayo ng bagong puso at bagong spirito o bagong diwa. And then verse 27, I'll put my spirit with you and then cause you to walk in my status. Sa 27, at aking ilalagay ang aking spirito sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ayon sa aking palatuntunan. Yeah, because verse 28, but then you shall dwell in the land I give your forefathers. Of course, that is New Jerusalem, holy city. At doon sa 28, at kayo'y pagsisitahan sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga magulang, at ito po'y tumutukoy sa bagong bayan o bagong Jerusalem. Yeah, because according to first covenant, old covenant, God promised to Israel let them stay in the land of Canaan. Sapagkat mula doon sa lumang tipan o doon sa unang tipan na ibinigay ng Diyos, hahayaan niya ng kanyang bayan ay manatili sa Kanaan. But according to the new covenant, God promised to us into the New Jerusalem, the holy city, new heaven and new earth. Samantalang ang naging pangako ng Diyos ay hahayaan niya tayo makapasok doon sa bagong Jerusalem na kung sa isang bagong bayan, na isang bagong langit at bagong lupa. And then Ezekiel chapter 27 says about dry bones, who will be joined to do covenant explain. Who can Doon be joined to do sa covenant? Ezekiel 27 naman, ang tinutukoy ay yung mga tuyot na mga buto na kung saan sino ang papasok doon sa bagong tipan. There are so many dry bones in the valley, Na kung saan maraming nakitang mga tuyo na mga buto doon sa isang bangin. the meaning of the dry bones, they are like a dust, the dust. Those who are already give up oneself and deny oneself, already died like as an old man. At ang mga tuyong buto na ito ay tumutukoy po doon sa mga lumang pagkatao na mga nilimot yung kanilang mga sarili at wala silang buhay. Yeah, already died, diba? They already died and then become dry bones. They already old men died and then they become nothing, diba? Nothing, like at the dust. Ibig sabihin sila ay nangamatay na, yung kanilang lumang pagkatay nangamatay na, at ang kanilang silbi ay para lalabang mga alabok. That's why verse 5, diba? The Lord God, Jehovah God, said, diba? Surely I will cause stress into you and then you shall live. Kaya nga po sinabi po mismo ng Diyos na si Jehovah na ako'y sa inyo at mangyayari ang sinasabi Yeah, ko. verse 6, okay, sabay-sabay tayo. Ezekiel chapter 37, verse 6. 37 sa at lalagyan ko kayo ng mga lipid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Yeah, you see, Ezekiel chapter 36 says about new covenant, and then chapter 37 explain to us
What's the meaning of the new covenant? Kung sa 36 ay tinutukoy po yung bagong tipan, tinutukoy naman ng kabanatang 37 kung anong ibig sabihin ng bagong tipan. Now, Jehovah God said to us, you dry bone, that is, this is the, can into the holy city, New Jerusalem. This is after deed by the God's Spirit. At ang tinutukoy po ng ating Panginoon dito ng mga tuyo na buto ay ang mga karapat-dapat na pumasok doon sa bagong Jerusalem, isang banal na bayan na kung saan nilimot ang kanilang mga sarili. That's why then you shall know that I am Jehovah. I am the At inyong malalaman na ako ang Panginoong si Jehovah. Again, when God promised to us, make covenant, He said, I am Jehovah God, Jehovah. At paulit-ulit na binabanggit niya na kapag ibinibigay niya ang kanya o binabanggit niya ang kanyang tipan, ako ang Panginoong si Jehovah. Yeah, because Jehovah God, He was Jesus Christ. Sapagkat yung Panginoong si Jehovah ay tumutukoy kay Hesus Kristo. And verse 7 to 9, okay, sabi. 7 hanggang 9, sa gayoy, nanghula ako ng gayang niutos sa akin. Patabang ako'y nanguhula, may naghinugong at narito, isang lindol. At ang mga buto ay nangagkalapit, buto sa kanyang buto. At ako'y tumingin at narito, may mga lipit sa mga yaon. At laman ay lumitaw sa mga yaon. At ang balat ay tumakip sa mga yaon sa ibabaw. Ngunit walang hininga sa kanila. Na magkagayoy, sinabi niya sa akin, manghula ka sa hangin, manghula ka, anak ng tao. Sabihin mo sa hangin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, manggaling ka sa apat na hangin, o hinga, at umihip sa mga patay na ito, upang sila'y mga buhay. When Ezekiel commanded, prophesied the bone together, joint to joint bones, but there's no breath in them. Na matapos nga po ang manghula itong si Propeta Ezekiel, lahat ng mga buto ay nagkadugtong-dugtong, pero wala pa ring buhay. That's why Jehovah God said, verse 9, prophesy to the breath, spirit, ruha, spirit, and then said, Lord God, Jehovah God. Sinabi daw, maghula ka sa hangin, maghula ka anak ng tao, sabihin mo sa hangin o sa spirito, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos na si Jehovah. That's why it come from the both winds and the breath, because the breath, ruha, means also wind, wind. Kaya nga po sinabi doon na, o hinga, umihip ka, ibig sabihin ito ay isang parang hangin. Yeah, that's why all the disciples of Jesus Christ, when they receive the Holy Spirit, there's strong wind in the rooms. Kaya naman ang mga alagad ng ating Panginoong Jesus, nang matanggap nilang banal na Espiritu Santo ay parang umugong na malakas na hangin. After Jesus Christ went to heaven, and then He sent to us Holy Spirit, and then when they receive the Holy Spirit, there's strong wind in the house. At yun din ang ipinangako ng Diyos matapos siyang maitaas, ay bababa ang Espiritu Santo, kaya naman lumakas ang hangin. And then verse 10, how about, they become all army of the Jehovah God. Verse 10, Pastor. Verse 10, okay, sabay-sabay. Sa gayoy, nanghula ako na gaya na inutos niya sa akin, at ang hininga ay pumasok sa kanila, sila'y na mabuhay at nagsitayo sa kanilang mga paa, isang totoong malaking puluto. Like as verse 11, these dry bones, no hope. That's why, but when the Spirit of God came to dry bones, they became God's soldiers. Sabi dun sa 11, ang mga butong ito ay wala ng pag-asa, sapagat ito'y nawala na, pero nang sila'y mga buhay at nagkaroon ng hininga, sila'y parang mga sundalo. God wants to say to us, if you want to, this the Holy Spirit, you want to nearly God's children, you want to be nearly God's children, you have to be dry bones. At ang nais ng Diyos, sasabihin sa atin, kung nais po talaga natin maging tunay na mga anak ng Diyos, kailangan muna natin maranasan na maging tuyong mga buto. Who's dry bone? Like as a dust. I am nothing. They think I am nothing. At itong mga tuyong butong ito, ibig sabihin ito'y tumutukoy doon sa kanilang parang silang mga alabok na walang buhay, wala silang magagawa. Yeah, you see, even though still living man, but only some person becomes skeleton. They become skeleton. We think, oh, maybe he'll soon die. You can think.
Di po ba, napapansin natin na may mga tao po talaga na kahit nabubuhay po sila, pero nagiging payat sila at parang mga buto-buto na lamang at nasasabi natin, maramit na itong bagay. But dito, many dry bones in the belly, but this dry bones scattered, not joined together, already all separate. Pero dito, sa banging ito na nasumpungan ng isang propeta, ito ay punong-puno ng mga buto at ang kailang mga buto ay hiwa-hiwalay, pero ito'y napakarami. Yeah, but when God commanded them, they dry bone join to join, become like a one body. Pero sa pamagitan ng utos ng Diyos, unti-unti ng mga butong ito ay nagkaugnay-ugnay na nagiging isang katawan. Like as Genesis chapter 2, verse 7, the dust become man, dust is man. At mula doon sa Henesis Kabanatang 2, talatang 7, na yung mismong alabok na yun ay ang tao. And then, when the Spirit of God, Ruach, breath, came to them, they alive and they become God's army, great God's army. At lang ang Espiritu ng Diyos o yung hangin na yun, yung hining na yun ay pumasok sa kanila, sila po'y maging sundalo ng Diyos. Verse 13 and 14. 13 hanggang 14, at inyong malalaman na ako ang Panginoon, pagka aking binuksan ang inyong libingan, at aking pinasampa kayo na mula sa inyong mga libingan, o bayan ko, at aking ilalagay ang aking Espiritu sa inyo, at kayo'y mga bubuhay, at aking ilalagay kayo sa inyong sariling lupain, at inyong mga lalaman na akong Panginoon ang nagsalita at nagsagawa, sabi ng Panginoon. Again, God said, but then you shall know that I am Jehovah God, I am the Christ. At paulit-ulit na malalaman ninyo na ako ang Panginoong Diyos na si Jehovah, na ako ang Kristo. Verse 14, I'll put my spirit in you and then you shall live. Na ilalagay ko ang aking Espiritu sa inyo at kayo'y mga bubuhay. And then I'll place you in the own land, your own land. What is it according to your covenant? Holy City, New Jerusalem. At ilalagay ko kayo sa inyong sariling lupain. Ang tinutukoy po dito na sariling lupain ay ang bagong Jerusalem. And then you shall know that I am Jehovah God. At inyong mga lalaman na ako ang Panginoong si That's why Jehovah. please you understand from Genesis chapter 2, from verse 4, why Moses changed God's name. Genesis chapter 1 said only Elohim, only God create all things. Kaya nga po, maunawaan natin mabuti kung bakit sa Henesis Kabanatang 2 ay biglang nagbago yung tinatawag na binabanggit ni Moises tungkol sa pangalan ng Panginoong Diyos. Samantalang sa Kabanatang 1, ang tinutukoy lamang po ay Diyos na si Elohim. Yeah, but from Genesis chapter 2 verse 4 says about name of Jehovah, because God promised to us, God give to us, make His covenant through His name. Pero pagdating doon sa Henesis Kabanatang 2, talatang 4, ay tinukoy niya na po yung pangalang Jehovah sapagkat siya po ay makikipag-ipan sa atin sa pamamagitan ng kanyang pangalan. That's why you can understand Genesis chapter 2. That it says about new covenant, new covenant. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin ang Henesis Kabanatang 2 ay tumutukoy sa bagong tipan. Luke chapter 22 verse 20, 19 and 20. Lucas 22, Lucas chapter 22, 19 and 20. 22, 19 hanggang 20. At siya'y tumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at binigay sa kanila. At sinasabi, ito'y aking katawan ay binibigay dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Gayon din naman, ang saro, pagkatapos na makahapon, ay na sinasabi, ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo na nabubuhos dahil sa inyo. Yeah, that's why Jesus said, but Jesus that this comes the new covenant in my blood. That's why I shed you this my blood. Na sinabi niya dito na ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo. Yeah, because Jesus Christ, He understands, He remembers new covenant. Sapagkat dito, naunawaan mismo ng ating Panginoong Kristo na siya ang gagawa ng bagong 1 Corinthians chapter 11, 24-25. Unang Korinto 11, 24 hanggang 25. At nang siya ay makapagpasalamat at kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y ang aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin.
At sa gayon, di naman hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-aalala sa akin. Apostle Pablo says about new covenant of the blood of Jesus Christ. Ang tinutukoy dito din po sa Pablo ay ang bagong tipan sa pamagitan ng dugo ni Jesus That's Cristo. why when we remembrance of the blood of Jesus Christ through Holy Communion, we have to really understand about new covenant. Yan ang dahilan kung bakit kapag tayo iinom na sa saro sa tuwing komunyon ay maunawaan natin ang bagong tipan. If we understand about new covenant, we have to go and preach the gospel. Kaya naman kung naunawaan natin ang bagong tipan, tayo piyahayo at mangangaral ng Ebanghelyo. Hebrew chapter 8 says about also new covenant. Hebreo 8 ay tumutukoy po din sa bagong tipan. From verse 8 to 12, 8 hanggang 12. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanya ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbayan ni Israel at sa sangbayan ni Juda. Hindi ayon sa tipang aking pinagkatipan sa kanilang mga magulang, ng araw na sila'y aking tamnan sa kamay, upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila hindi nanatili sa aking tipan. At akin silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon, sapagkat ito ang pagkikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kaniyang kababayan at ang bawat isa sa kanyang kapatid na sasabihin, kilalanin mo ang Panginoon. Sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa kaliliitan hanggang sa kadaki-dakilaan sa kanila. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. and the verse 30 said, you are under the new covenant, not first covenant. Na sinabi niya mismo sa 13, kayo'y nandun sa bagong tipan at hindi sa... And then Hebrew chapter 10 again explained to us new covenant. Yan din na tinutukoy sa Hebreo Kabanatang 10, ang bagong tipan. Verse 15, verse 15, Holy Spirit also witness to us about the new covenant. Sa 15, sabi niya dito mismo, ang Espiritu Santo nagpapatotoo sa atin tungkol sa bagong tipan. Verse 16, okay, sabay-sabay tayo. 16, ito ang tipang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat mo rin naman sa kanilang pag-iisip. That's why when we deny ourselves, Jesus Christ saved us by the Holy Spirit. Kaya naman kapag nilimot natin ang ating mga sarili, si Jesus Cristo ay mananahan sa atin sa pamagitan ng Espiritu Santo. Maybe Catholic Church, they are not understand about fully understand new covenant. Siguro nga, ang mga Katoliko hindi na unawaan, lubusan ang bagong tipan. Of course, it is God's will, diba? If we can, we have to do same like Jesus Christ. Na kung talagang maunawaan natin ang kalooban ng Diyos, gagawin natin kung anong ginawa ni Jesus Cristo. But we cannot do same like Jesus Christ. Maaari hindi lang natin matularan kung anong saktong ginawa niya. That's why only God asking to us deny our own self and then every day died on the cross. At ang tanging hinili lamang natin ng Diyos sa atin ay limutin ang ating sarili at araw-araw tayo mamatay sa krus. But how about Catholic Church? They want to do same like Jesus Christ. That's why they are not married and then go to mountains, separate from the world, like become diligent. Samantalang sa Katoliko, ang ginagawa nila ay ginagaya nila kung anong ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya naman sila hindi nag-iasawa o namumundok at nagiging iniiwalay nila yung kanyang sarili sa mundo. They want to do like the same Jesus Christ. Ibig sabihin, ang gusto nilang gawin ay ginawa mismo ng ating Panginoong Hesus. But it is impossible. Only Jesus Christ can do. Only Jesus, because the Word became flesh. Pero God became man. magiging imposible ito sapagkat si Jesus Cristo lamang po ang tanging nakagawa noon ay yung mismong Diyos o yung salita ay nagkatawang tao. Only just, we have to say to Jesus, we have to say to God, God, I am nothing. I can do nothing. Just, I want to stay in your grace. Ang pwede lamang natin sabihin sa Diyos, kay Kristo, na wala akong magagawa. Ang nais ko lamang ay manatili sa iyong biyaya. Only just same did also
Hebrew chapter 10, verse 17. That's why their sin and their northern deeds I'll remember no more, no more. Kaya naman sinabi dito, at ang kanilang mga kasalanan, ang kanilang mga kasamaan, hindi ko na alalahanin pa. And then verse 18, diba? There's no longer offering for sin. At kung saan yung kapatawaran ng mga ito ay wala ng paghahantog. Yeah, verse 19 and 20, sabay-sabay. 19 hanggang 20, mga kapatid, yamang may kalayaan na makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng dagang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing, sa makatwid bagay sa kanyang laman. Only by the blood of Jesus Christ, we can into the most holy place. Na sa pamamagitan lamang ng dugo niya, doon tayo makapasok sa dakong banal. Yeah, there's no other way. Like as Catholic Church, they want to do something, but that is not way. Ibig sabihin, walang ibang pamamaraan. Samantala, mga Katoliko ay sila mismo ang gumagawa ng kanilang tabaraan. Only through blood of Jesus Christ, we can into the holy city, New Jerusalem. Na tayo pa makapasok sa isang banal na lungsod, sa isang bagong Jerusalem, sa pamagitan lamang ng dugo ni Jesus And Cristo. then body of Christ become sacrifice of the atonement, and then we can make reconcile good family with God. Na yung katawan mismo ng tawan mismo ni Kristo ang magkikipagtipan sa Diyos at magiging tunay na bagong tipan That's sa why Diyos. the flesh of Jesus Christ, body of Christ become new and leading way to the holy city, New Jerusalem. Kaya naman ang bago at buhay na ginamit ng Diyos ay ang kanyang laman. You see every day, still you can see your old man. Araw-araw nakikita natin ang ating lumang pagkatao. Still we cannot overcome our old man, our mind. Hindi naman talaga natin lubos sa mapagtagumpayan ang ating lumang pagkatao, yung ating kaisipan. That's why all the time we can come to the cross, diba? God, today I have to die with Jesus Christ on the cross. Please kill me. Yan ang dahilan kung bakit araw-araw ay pwede tayong lumapit doon sa krus at pwede natin hilingin sa Kanya, hayaan mong mamatay ang aking lumang Only pagkatao. depend on blood of Jesus Christ. Only we try to into the most holy place, the New Jerusalem, by the blood of Jesus Na Christ. tayo po ay mag-aari makapasok lamang doon sa dakong kabanal-banal o dakong banal sa bagong Jerusalem sa pamagitan ng dugo ni Jesus Cristo. But how about Jewish people? They want to do something, even though except blood of Jesus Christ. Samantalang ang mga Hudyo, sila gumagawa ng kanilang sariling kaparaanan at hindi nila hinahayaan na ang dugo ni Jesus Cristo. That's why Jesus said, "You are blood of vipers, snake of the son of the snakes, sons of the devil." Kaya naman sinabi nila, ang binabanggit ng Panginoong Jesus sa kanila ay kayo'y mga ulupong at kayo'y mga dugo ni Satanas. We have to be dust, nothing, like a nothing. Kailangan po natin maging tunay na alabok, yung wala tayong kakayanan. We have to really understand, we have came from dust. What's the dust? There's no life. Na tayo po ay galing sa alabok, isang walang buhay na nilalang. You are like as a dry bones, there's no life. Na para tayong mga tuyot na buto na walang buhay. But thanks God, when we accept the Spirit of Christ, Holy Spirit, we can live in peace, and then we can into the most holy place, New Jerusalem, your heaven and yours. Pero salamat sapagkat sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo ay tinanggap natin ng Espiritu ni Kristo at sa pamamagitan noon ay maaari na tayo makapasok sa isang banal na lungsod, sa isang bagong Jerusalem. That's why in the Genesis chapter 2, God did not ask him to Adam and Eve add anything. Only, don't touch the fruit of knowledge of good and evil because that is sign of God. That's Kaya God, naman. only God is true God, creator. Walang ibang hiniling ang Diyos kina Eva at Adan doon sa Edis Kabanatang 2, kundi ang wag kanin ang bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama sapagkat iyon ay tungkol sa Diyos. Every day, we have to come to the cross and die. Kaya naman araw-araw natin kailangan lumapit sa krus at mamatay. Because on the cross, we can be dry bones and then dust. We can go back to dust. Sapagkat sa pamagitan ng krus ni Kristo ay maaari po tayo maging alabok, maging walang buhay. That's why be humble. You are nothing. Your old man is nothing. You are dust.
dry bones. Sama-sama tayong magpakumbaba at sabihin natin wala tayong kakayanan para tayong mga tuyong buto. Yeah, we can live only by the Holy Spirit, the Spirit of Christ. Na pwede lamang tayong mamuhay sa pamagitan ng Espiritu Santo, sa pamagitan ng Espiritu ni And let's Cristo. shout 3 times, "Oh my soul, Oh my soul, overcome. At tayo po'y sama-samang manalangin. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. oh my soul, overcome. 하나님 말씀 Salamat sa Diyos at God. 네 말씀 내게 나를 말고 아버지 우리가 아버지 아무것도 아닌 아버지 먼지 것이 아니고 드라이본 아버지 많은 팬들이 우리 것을 알고 아버지 역사에 지어가고 우리는 주어지는 살수 없다 예수의 피처럼 들어갈 수 없는가요 예수의 피처럼 아버지 아버지 내가 무슨 말이라고 하시니까 우리가 sa amin, ikaw magbigay. Onin Yesu, sapagkat wala kami kakayanan, wala kami buhay, ikaw ang isang buhay ko namin, at nalalaman kami ngayon ko sa mga pagkakas, ang tingad mo, Panginoon Diyos, ang mabuting ibabahagi sa amin, at kami buhay, at nakapasok sa iyong banal na lungsod, Panginoon, sa isang bagong lungsod, yan ang kailangan namin, Panginoon Diyos, at yan ang pinag-asal namin sa amin, at nakasalamat kami sa inyo, sa punta ng banal na Espiritu Santo, mga salita ito sa aming mga puso, at patuloy namin matutunan ang lahat ng layunin at naisin mo para sa aming mga buhay. Maghari ka sa amin, Panginoong Diyos, pangunahan mo kami, Panginoong God, at ayamang maranasan namin lagi na ang pagtitiwala namin ay nakalagak sa iyo, Panginoong God. Turuan mo kami na magpakumbaba, turuan mo kami, Panginoong Diyos, na alisin ang aming mga lumang pagkatao at mamuhay kami, Panginoong Diyos, na pinapagharian at pinangungunahan ng iyong banal na Espiritu sa aming mga buhay, na nagtitiwala kami, Panginoong Diyos, na hindi mo kami pababayaan. Ikaw lamang ang lubos at tunay na mangunguna sa amin. At ayaw mo, Ama, na makita mo kami, Panginoong Diyos, na laging nagtitiwala sa iyong krus at patuloy na namamatay at patuloy, Panginoong Diyos, na inilalaan ang aming buhay para sa iyo. Maging masunurin nawa kami sa lahat ng iyong mga tipan at papagtibayin mo kami hanggang sa kami makapasok sa iyong banal na lungsod sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sampay nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all po. See you on Thursday.